Tutol si Pangulong Bongbong Marcos sa suwestyon na lagyan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero approved naman si PBBM sa planong ibalik sa dati ang academic calendar ng mga estudyante. Yan ang pampagising na balita ni Julie Baiza. Thumbs down si Pangulong Bongbong Marcos sa proposal na lagyan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas na pumapalaot sa bahagi ng West Philippine Sea. No, what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, and you have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. Iyan ang posisyon ni Pangulong Marcos sa suhestyon ng ilang senador na dapat lagyan na rin ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Iyan ay upang makalaban daw ang Pilipinas sa susunod na makaranas ng pangharas ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sa ambush interview sa Pasay, sinabi ni PBBM na ayaw na niyang palalain pa ang tensyon sa teritoryo. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Magpapatuloy daw ang bansa sa pagpapadala ng demarche at mga diplomatic protest sa tuwing magkakaroon ng insidente sa West Philippine Sea. Maaalalang nitong Abril 30, nagkaroon ng damage ang BRP Bagakay at BRP Bancao ng BIFAR matapos muling bombahin ng water cannon ng China sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Samantala, umaasa ang Pangulo na maibabalik na sa dating schedule ng academic calendar o pasok ng mga estudyante sa susunod na taon sa gitna yan ng nararanasang matinding init dulot ng El Nino. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes are being postponed, etc. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to the old schedule. I think it will be better for the kids. Nanghingi na rin daw siya ng konkretong plano mula kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay dito. Sa usapin naman ng bigas, sesertipikahan raw na urgent ng Pangulo ang sinusulong na amendment sa Rice Tarification Law. Ito'y upang muling mapayagan ng National Food Authority o NFA na makapagbenta ng bigas sa merkado. Magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa Rice Tarification, sa NFA Charter at saka sa Rice Tarification Law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Will you certify the bill as urgent, sir? Yes, I think it justifies an urgent certification. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.